Uy, pasok, pasok. Pasok, pasok. Mablink ako dito. Yan. Okay, so dito. Live lang ako. Teka, mali yung ano. So nagla-live stream lang ako hanggat pwede pa. So kahapon nga, kwentuhan lang tayo. Dapat yun, pati yung title ko dapat ganito morning kwentuhan lang para hindi tayo mapag-initan. Okay. Yun nga kahapon in-upload ko doon sa Facebook ko sa YouTube ko na Vladimir Rasputin. Excuse me po. No. Tinanggal agad ni YouTube yung video. Kasi medical misinformation daw. Tapos kinlik ko yung reason nila. Nag-go against daw ako sa WHO. No, so sinusunod daw nila yung WHO. So here's the thing, meron doon nakalagay na appeal. Alam ko wala namang mangyayari sa appeal, pero nag-iisip ako ng ng words na ilalagay doon sa appeal. Yung to the team na bibigay ko yung link ng investigation sa Senado. And then sabihin ko in the future, YouTube na ang susunod na iimbestigahan sa ginagawa nilang censorship. Yan ang gusto ko. Although alam ko na wala namang mangyayari doon, pero yun ang gagawin ko message. Titignan ko kung ibaban ako ng YouTube. Titignan ko. Doon sa nagtatanong, ba't hindi sa Rumble? Kasi sa Rumble walang ganong activities Walang ganong nanonood sa akin Walang ganong nagre-reply Yung majority ng followers ko kasi nasa YouTube doon ako nag-upload. Pero yun nga, mag-iingat na ako sa mga sinasabi ko and pinopost ko. Past few uploads kasi I was testing the waters. Sabi ko ba, maluwag na, pinapayagan na. Lalo na dito sa sa Facebook. Pinapayagan na ni Meta. Meta nga. No. 'Di ba sabi ko sa inyo a few months ago, sunod-sunod yung restrictions ko sa Facebook kaya hindi ako makapag-upload, hindi ako makapag-live. Pinakamatagal yung 30 days. Tungkol sa yung naggawa ko ng video about yung galing Lithuania. Sabihin ko no. And then it turned out, yun nga, expired na yung mga yon. Tapos basta isa yung Lithuania sa madaming natitegi. Kaya nga Tapos sinensor nila ako. Ibig sabihin, isang araw babalikan din tong yung mabubeltahan din tong Meta nga tsaka yung YouTube na yan Yun ang gusto kong ilalagay ko dun sa appeal ko. Anyway, sabi ko nga kwentuhan. Kasi hindi tayo pwedeng puro banat dito. Pero nagpa-follow ako Imagine nyo, nasa kabilang side ako ng mundo. Dito ako sa Houston, Texas. Time check, 8:03 a.m. Dito, Houston, Texas. Sa Pilipinas, 10:03 p.m. Ayan, so samahan nyo ako ba ako ay matulog. Thanksgiving week dito, so since Monday walang pasok. Bukas, Thanksgiving, Thursday. Yung ihahanda namin. Magkwentuhan muna tayo, mga light conversations. Kasi pagka yung mga current events na pinapanood natin, talagang tataas ang high blood natin sabay-sabay. Thanksgiving week dito, walang pasok ang anak ko. The whole week. So, Monday, Tuesday, Wednesday ngayon dito. Ngayon, pipick upin namin yung in-order namin na turkey. Hindi kami nagluluto ng turkey. No-order na lang namin. Hindi ganun siya kasi kadaling lutuin. Mahirap siya kasi lulutuin mo siyang buo
So, kailangan, good morning, Eliza, good evening dyan sa inyo, sa Pilipinas. Yan, yung turkey, challenging yan iluto, hindi yan basta-basta niluluto, kasi malaki nga siya. Meron niyang, hours, kung gaano katagal mo siya itoto. Ibig sabihin yung galing sa freezer, papalamigin mo. May hours yan. I-commensurate sa ilang pounds siya. So, ganoon din yung pagluluto sa kanya. May computation pa. Tapos pala, mahirap pagka nagkamali ka ng luto sa turkey. Nako, sayang pera mo kasi malaki siya. So, per pound ng bili. Oy, Chodoro Valencia. Nako, kita na naman tayo. From Pasig. Shout out. Yeah. Anak ng Pasig. Meron ako dating kaibigan si kasama kong ahente, si Tugade. Si John Tugade. Yan. Ewan ko kung taga-Pasig niya. Taga-Pasig siya, pero ang crush na crush siya si Bea Alonso. Dati raw si Bea sumasakay lang ng jeep dyan sa Pasig. Yan, hindi ko makalimutan yung Pasig eh. Sumasakay lang daw dyan sa Pasig. Ngayon, sikat na. Ayun, tapos, eto pa, malamig ngayon dito, no? Malamig na talaga. Pero hindi pa ganun kalamig kasi, Pasay ba yan? Taga Pasay. si Bea ba taga Pasay? Alam ko tumira siya sa Pasig. Yun ang kwento ng kaibigan ko. Sinusubaybayan daw niya eh. Nung hindi pa artista. Ewan ko lang maybe I made a mistake. Pero yun nga, ito guys, no? Malamig na dito, no? Kasi fall na, malapit na mag-winter. Winter is December 20 yata ang winter. No? Pero, so, ibig sabihin, malamig, pero hindi pa ganun kalamig. So, alam niyo naman sa America, 4 seasons. Yung karamihan 4 seasons, okay? Unlike sa Pilipinas, mainit, kahit umuulan, mainit. Yeah, pagka December siguro medyo malamig yung hangin, no? Pero yun nga, minsan mainit pa rin. So ganito, no? Nanonood ako kahapon ng video about yun sa mga buhay Canada. Ewan ko ba, ba't dami nagba-vlog sa Canada? Sabi ng miss ko, ba't yan dami nagba-vlog sa Canada? Dito sa Texas, halos wala. Siguro mas busy mga tao dito. Hindi, kaya I admire yung mga Pinoy sa Canada. I admire them kasi mas united, mas close yung mga tao sa Canada compared sa Texas or sa US in particular. Yung mga vloggers dito kanya-kanya. Unlike sa Canada, yung mga vloggers sa Canada nagko-connect sila. Okay? So, nanonood ako ng vlog ng isang vlogger sa Canada, no? Nag-mention siya, palagi niya nagme-mention na sa Canada daw, El Nino winter. Sabi ko, what the F is that? El Nino winter? Sa kanya ko lang narinig ngayon ko lang narinig. El Nino winter, can you believe that? No, El Nino winter. Baka niya sinasabing El Nino winter. Kasi daw, ganito na daw, November na, hindi pa nag-i-snow, tapos pa ng sikat ng araw, ganyan. As compared last year. But if you think about it, fall pa rin sa Canada hindi pa naman winter sa Canada di ba? So, I'm sorry, hindi talaga ako nakatiis Alam ko, wag tayo makakaalam, pero hindi ako nakatiis. Sabi ko, pinagsasabi mong El Nino winter? Fall pa lang, hindi pa nga winter. So, ang nangyayari dyan, ganito. Pagka walang snow, dahil daw sa climate change Are you working today? Yeah. Yun nga. So, ang nangyayari dyan, pag walang snow, climate change. No? Pag sobra-sobra yung snow at sobrang lamig, climate change pa rin. So, wala kang kawala Wala kang kawala sa kalokohan nila So, damn if you do, damn if you don't. So, imagine niyo yun, guys. Nagko-comment siya ng El Nino winter daw sa kanila kasi November na, wala pang snow at ang taas ng sikat na araw pero malamig, no?
Gandang umaga dyan, bro Jace. Oh, good evening sa inyo. Yan. Gising Maharlika. Very active sa FB. Mga kababayan ko na very active sa FB. No? Sa Summer Idol, baha ngayon. Yan, napanood ko kagabi. Grabe yung baha. Dito sa Manila, mainit. At pag madaling araw, medyo malamig. Yun nga, yun ang weather sa Pilipinas. Eh. Minsan kahit umuulan eh. Yung singaw na lupa. Yan lang, hindi ko nami-miss. Diyan ko lang sa Pilipinas na encounter yun eh. Yung pag umulan, sisingaw yung lupa. Sisingaw, tapos maalinsangan. Kasi nga, tropical country tayo. Dito hindi, walang ganun eh. No? Tsaka bihira yung lupa dito, lahat sementado. Kaya wala yung singaw ng lupa eh. Yan, yun nga kagabi, napanood ko, no? Baha sa Samar. No, so yun nga, yung pinanood kong vlogger, magkasamang vlogger sa sa Canada. El Nino winter. Eh hindi pa nga winter eh. Fall pa eh. Fall or autumn. So, damn if you do, damn if you don't. So, nag-comment ako, sabi ko, FYI, scam ang pati sa climate change, ma-strike ako. Sabi ko, scam yan. Kasi, Megan Cortez, good evening sa inyo. Good evening sa iyo. Good evening sa mga kababayan ko, the usual suspects. Kasi, kahit hindi tayo magkakilala personally, palagi ko nakikita yung mga post nyo. Minsan, hindi ako naka-comment, nagla-like na lang ako. No? And, lahat nagpa-follow sa hearing. And, I'm sure lahat kayo, tumataas din ng high blood pag nakita nyo yung mga kasinungalingan na lumalabas sa bibig nila. Alam niyo talaga no? Kahit hindi tayo investigador, katulad ni Akop, alam natin pagsisinungalingan. May instinct may telltale signs na nagsisinungalingan isang tao. May telltale signs na nagsisinungalingan. Pero matakot kayo, by experience guys matakot kayo dun sa mga taong walang senyales na nagsisinungaling. Yun talagang akala mo, yun talagang nakakatakot kasi very sinister yung mga yan eh. Kasi nga, evil hides itself. Hindi niya yan binobroadcast. Yun nga, nag-post ako, when I was young, this is my idea of evil, pero eto ngayon pala ang masama. Mga gwapo, mapuputi, makikinis ang balat. Dapat kung sino yung magaling sa atin sa video editing, picture editing, mag-post din ng Filipino version yan eh. Sama yun dyan si Duque, si Bergeri, si Salbanya, Salbanya, sama nyo yan. No? Sino pa yung si Guido, yung yung Okta Research na yan. Hindi ko alam kung ano nire-research yung Okta Research. Hindi ko alam kung ano nire-research ng Okta Research eh. Puro pabor sa kanila yung nire-research eh. Walang nire-research na mga natitegi, hindi nire-research. Hindi nire-research sa sudden death. Yung sinasabi ni Akop na investigador siya, no? Kahit hindi ka investigador, basta may common sense ka, mahalata mo talaga. And I'm sure, ganyan na din mga kababayan natin. Yung iba, excuse me, babara pa yung throat ko. Maaga pa kasi dito. So, yun nga, I'm sure mga kababayan natin, majority sa kanila talaga, nakakalata and nagigising na din. Diba? Ang tawag dito. Yung iba, sabi ko nga in denial pa rin hanggang ngayon. Yung pride and ego gets in the way sa pag-amin ng pagkakamali nila na nabudol sila, naloko sila. Ganoon naman talaga normal yan it's a normal reaction, normal thing. And saludo ako doon sa pasalamat talaga ako sa grupo nila Attorney Aaron. Halata mo si Attorney Aaron nang gagalaiti pa nagsasalita kasi alam nyo, hindi ako pwede maging lawyer din eh. Hindi ako pwede maging lawyer. Parang, pag ako kaharap ko yung mga tanga, mga bobo, talagang tataas din ang high blood ko dyan. Para bang ganoon magsalta si Attorney Aaron. Ang tatanga yun, hindi nyo ba alam? Ito na nga hindi na nga. Pero, tinan nyo, mga sinungaling, di ba? Ang bilis magpalusot. Isa sa mga greatest lie nung previous hearing is, kaya daw tumaas ang wala daw excess D. Okay? Kaya daw tumaas yun kasi na-miss yung mga tao yung mga appointment, yung mga clinic appointments, clinic visits.
Talagang dati na hindi tayo nagpapacheck up eh. Yung iba nga dyan, tumanda na sa Pilipinas, never nagpa-physical eh. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ka nagpa-check up sa doktor, mamamatay ka na? No. Parang naghanap sila ng lie to cover another lie. Patong-patong, kaya ng mga sinungaling. Magaling silang gumawa ng kasinungalingan para patungan yung previous na kasinungalingan. Human nature yan. Lalo pag nahuhuli na. Nako. Abangan nyo. Huwag na kayong lumayo. By experience alone, mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Pag nahuli nyo, di ba? At ayaw umamin. Magsisinungaling ulit, di ba? So, ganoon lang ginagawa nila. Ganoon lang yun. Simple lang. Dahil lang daw sa missed visits. Bakit regular ba tayo nagki-clinic visits? Ha? Hindi naman ha. Wala sa culture natin yan. Ang pagbibisita sa doktor. Pag masakit ang ulo, yan, bumili ka sa tindahan ng tempra, o kaya alaksan. Ganun lang ginagawa natin. Di ba? Pero kung i-qualify mo pa yun, talagang kung gigisahin mo yon yung statement niya, misvisit, bakit pabata ng babata? Excuse me, ang natitegi, ang mga suddenly, paano may paliwanag yun na it goes against medical standard na pagka nag-iingat ako sa mga words ko na pagka yun ang turo sa amin sa nursing school pagka ganito heart attack, cardiovascular events, usually yan 40 and above, nasa libro yan kasi consider na bata pa yung below 40 kasi di ba lalo na yung mga teenager nagsisimula pa lang yan, wala pang tapos malakas pa ang katawan yan. Bakit natitegi? Yun nga sabi ko sa inyo, yung kaibigan ko, nakwento niya sa akin, si Sir Alvin. Kasama ko CI na taga Katanawan. Meron daw sa kanila na heart attack, 14 years old. Paano heart attack ang 14 years old? Yan na naman, may mention na naman ako mga controversial na Anyway, yan nga, Megan Cortas, it's their protocols. Yan nga. Protocols nila yan. May nag-comment si Salvania daw, amo niya mga eugenicist, mga ganoon. By law, iniisip ko by law. Alam ko international bawal yun illegal yun yung pagpili ng race, Diyan nga na tumba ang Germany. Dahil gusto nila yung superior race. Patayin yung mahihina. Yan nangyari sa Germany, di ba? Yan, nakipaggera sila. Pamela Doran, yan. Good evening sa inyo. Good evening. Thank you for joining. Baka kayo matulog. Mga eugenicists. Mga, gustong pakialaman yung genetics natin. Ayaw tayo mag-evolve normally. Pag in-observe mo nga, eto, ma-appreciate nyo guys. Kahit hindi tayo scientist, kahit hindi tayo geneticist, yung species natin as a human being, nag-evolve tayo. Gumaganda yung race natin. In general, lahat ng lahi. Gumaganda. Ano ibig sabihin? Kita nyo, pagka, kita nyo sa social media, ang dami na ang maganda ngayon, daming, magaganda, gwapo. Ang daming matatangkad. Nagtangkaran naman Pilipino. Dati, average ng Pilipino? 5'4", 5'5". Naging 5'7", yung mga lalaki ngayon, ang dami ng 6 feet and above. May 7-footer pa tayo. Di ba, nag-i-improve na yung race natin? Lahat siguro, ganun. Tapos, syempre, yung bone structure natin, dati nung unang panahon, kung makapag-produce tayo ng matangkad, may giantism naman na hindi pwede mag-basketball kasi mabagal, ngayon, mabibilis na, mga matatangkad natin. So, yan yung yung development ng genes natin, ng genetics natin, nag-i-improve over time. Pero ito, mga nasa likod nito, talagang, lalong-lalo lang yung pinaka-head nila, I assume, si Papa Schwab, na German. Sabi nyo, ayan, balikan natin, German. na parang gustong
piliin na yung nasa taas lang yung mga mga selected few. So yan yung pagpili. So tatanggalin nila yung yung mga mahihina, ng katawan. Sabihin, paano sabing mahina? Nabigyan lang ng box tumumba na. Mahina yan. So, kita nyo, meron tayong word na idiosyncrasy. Ano yung idiosyncrasy? Kada isang tao, kada isang katawan, may kanya-kanyang reaction yan. Dati nagturo ako ng nag-CI kasi ako dati, clinical instructor. Nagturo ako ng pharmacology. Ayan, mag-usap tayo about pharmacology para hindi tayo ma-restrict ni YouTube, no? Ayan, dati rin akong teacher. Ayan, so pharmacology. Although hindi ako expert sinishare ko lang yung opinion ko, yung experience ko. Ito, kwentuhan lang naman to Never ako nag-claim na expert ako. So, nagturo ako ng pharmacology. Ayan, palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, yan, lahat ng gamot talaga may side effects. Lahat ng gamot may side effects. Tsaka dati rin ako medrep, no? Pag tinatanong ng doktor ko anong side effect ng gamot ko, sabi ko, binibiro ko, pagka-close ko na yung doktor. Sabi ko, Dok, wala nga effect side effect pa. Biro lang, mga ganun. So, pero lahat ng gamot talaga may side effect. Kasi hindi yan normal sa katawan natin Ano ibig sabihin? 'Di ba? Ano yan chemical compounds yan na ginawa sa laboratory somewhere. Tapos i-introduce sa katawan mo. So, hindi yan normal. So, iba-iba magre-react talaga yung katawan natin. Magre-react either yung immune system natin or yung electrolytes natin or yung blood work natin. Basta magkakaroon talaga reaction. And kung ano yung reaction, depende sa katawan. So, idiosyncrasy. Iba-iba. Okay? Kaya, sabi ko sa inyo, dati nakita ko ng mga videos na bago ma-sensor Pagkabigay ng ganito, tutumba Tumutumba. Ngayon, hindi pwede. Sinesensor nila. O, taas ang kamay kung sino nakita ng mga ganong videos sa mga back center. Tumutumba. Kabibigay pa lang ng ng lason. So, yan idiosyncrasy, iba-iba. So, yung sinasabi no sa hearing, lahat naman po may side effect Palusot yun. Kasi, kung ikaw nasa medical field, kahit hindi ako doktor, no? Ano yun, parang nagpalusot lang talaga kasi alam mo naman talaga na magkaiba ang side effect sa adverse effect. Alam niyo yun, guys, magkaiba yun. Magkaiba. So, pwede nyo i-research kung nanonood kayo sa akin ngayon, ma-research nyo online. Hindi ko kabisado yung mga actual definition. Pero kasi yung side effect, expected na yan na hindi normal na reaction. Pero yung adverse effect, mas malala. Adverse effect, adverse events, mas malala yan and they are mostly unexpected. Kasi yan? Sabihin sa'yo, painom ka ng gamot. Ano pong side effect? Medyo magtatay ka lang, mahihilo ka, gano'n, magsusuka, gano'n. May side effect yan. Pero pag sinabing, anong adverse events po na expect ko dito? Mamamatay ka. Adverse event yun. Or mapaparalyze ka. Or habang buhay nang magkakaroon ng defect yung puso mo. Adverse event yun. Diba? Yun ang pinagkaiba nila Kaya yung sa Senado, yung sa Kongreso na hearing, na nagpalusot ano mang code natin sa kanya, palusot siya na lahat naman po yung taga-DOH lahat naman po ng side effect, merong maski nga paracetamol. Ang tagal, ilang years na umiinom tayo ng paracetamol, no? Although may mga masama talaga side effects ng paracetamol. Kaya nga wala kang mahanap na paracetamol sa US ban yan dito Pero magaling magpababa ng lagnat yan. Dito Tylenol, Diyos ko po, acetaminophen. Sandamakmak na walang silbi. Pero yun nga, masama ang side effect niyan, no? Ito, doktora nga, yan nga doktora nga nagsabi, kaya nga, sabi ko sa inyo, habang nanonood ako ng gano'n, tumataas talaga high blood ko
Kasi pag nasa medical field ka, alam mong nagsisinungaling siya. Alam mo nagsisinungaling. Parang napakababaw ng ano niya eh, ng rason niya to the point na may insulto ka pagka nasa medical field ka. Ah, talaga, doktora, sinabi niya yon, 'di ba? Eh dapat you're supposed to know that na magkaibang adverse events side effect. Excuse me. 'Di ba? So, pero kaya halata niyo nagsisinungaling, halata nagpapalusot. And ito pa. Meron pa ako nabasang comment. Ko na rin, may refresh ko na rin. Pag ikaw daw gumawa ng kasalanan, mag-isa, madali ka makonvict. Pero kung malalim ang sabuatan nyo, almost impossible na makonvict ka. Parang gabi ko, parang ganyan nangyari Siyempre, paano mo naman ako-convict yan? Ultimo yung mga nagtatanong na kongresista, malamang, don't quote me on this, malamang, pabor sa kanila. Halata naman sa pagko-cross-examine Nagko-cross-examine yung ibang congressman, not because they want to know the truth, no? But I think they want to suppress the truth. Kasi kung gusto mo talaga malaman, magtatanong ka ng mga hard questions and talaga ipupush mo yan. Hindi Gusto pang pagtakman yung yung mga nasa likod dito. So, hindi natin alam, may nagko-comment, baka nabigyan na yan. Kasi kamag-anak nila, meron din sila, ganyan, or asawa niya, ganyan. They have their reasons, pero kita nyo, siguro, I don't know, anong reaction nila pag pinapanood nila yung sarili nila sa replay. Siguro sabihin na, nahalata kaya nila na nagsisinungaling ako, na kinakampihan ko yung mga It's obvious para sa ordinaryong mamamayan katulad ko, especially from me na wala sa Pilipinas, looking from outside, na it's obvious kung sino yung nasa tama at nasa mali. 'Di ba? At sino yung nagkakampihan para pagtakpan ang katotohanan. Obvious na obvious, no? And kaya sabi ko, saludo ako sa mga sa grupo ng ng lumalaban dito. Ayan, sila attorney Aaron, CDC Philippines, and so forth. Siyempre, si Akop investigador, pero ayaw pakinggan sagot sa teatro niya. Kaya nga, yun nga sabi ko sa inyo, kahit hindi tayo investigador, no? Kahit hindi tayo batikan na journalist, halatang halata makikita mo kung sino yung gusto makahanap ng katotohanan or gusto mag-suppress ng katotohanan. Investigador ka pala, hindi dapat mag-imbestiga ka. Yung may nategi ngayon, commissioner, sa Visayas ba yun? O ipa-autopsy natin. Bantayan, ibig sabihin, gumawa kayo ng resolution na okay, starting today, walang magke-cremate. O ba't nila gagawin yun? Hindi nila gagawin yan. Sabihin nila, starting today, walang magke-cremate para kasi sinusunog yung ebidensya Yan, I challenge the congressman na nag-iimbestiga dyan. Magkaroon kayo ng temporary pause sa cremation. Para makita nyo talaga. Kasi nung napanood ko yung sa Rumble na yung talaga yung mga nakadiscover nito yung mga mga embalmer, mga embalsamador na hindi daw normal yung nahuhugot nilang clots, ang hahaba, tapos masyadong rubbery na pangiwi talaga ako. Napanood ko yan kasi sabi ko, paano talaga mag-flow ang dugo dyan kung ganyan yung nakabara sa ugat mo? Wala kang lusot Kaya doon ako minsan medyo nawalan ng pag-asa doon sa mga mahal ko sa buhay na may box Sabi ko, paano nyo tutunawin? Paano mo tutunawin tong rubbery substance na to? Diba? Nakaka-high blood talaga yung matandang yun. Pinagmamalaki niya. Kaya nga, sabi ko, maka-high blood ka talaga. No? Pero, advice ko lang sa mga katulad ko na lumalaban pa rin kahit in our own way. Yan, in our own way. No? Keep calm, and continue what we're doing. Huwag tayong magpapabuli, huwag na tayong manahimik. Yan kasi ang majority sa mga majority ng nasa panig ng katotohanan. Majority sa atin tahimik lang. No? 'Di ba sabi
For evil to triumph, good people don't do anything or do nothing. So para manalo daw yung kasamaan, yung mga mabubuting tao, wag kumilos. So, yun, wag tayo in our own way. Kaya I believe na kahit papaano, yung mga pinopost natin, may sumisilip pa din yan. May sumisilip from time to time. Kaya isang araw, yung sa totoo kong Facebook account nag-post ako ng nakakatawang meme. Tapos bilang nag-comment yung mga friends ko na never nagko-comment. Sabi ko, okay, so confirm, no? Hindi pa nila ako in-unfollow. It's just that hindi nila gusto yung mga pinopost ko kaya hindi sila So, sabi, nakikita nila, di ba? That is also my way ng paglaban or pag-push ng katotohanan. Hindi ako dapat malabelan na, oh, ano yan, ganyan, palaging kumukontra yan. Dapat, subtle. Sa prepping mindset, ang tawag dyan, gray man. Dapat maki-blend in tayo. Hindi tayo pwedeng post ka ng palaban. Kasi, ma-identify ka, malalabelan ka na tapos iba-block ka or i-unfollow ka. So dapat subtle lang, pasundot-sundot lang ang mga mga post natin. So doon ko nga na-confirm na, so ibig sabihin, hindi pa ako in-unfollow ng mga to kasi nag-react dahil nakakatawa yung post ko. So mga ganon, no? Pero wag tayong bibigay, no? Wag tayong bibigay. No, kasi the moment na yung mindset natin, alam ko may mga ibang truthers ganyan wala namang mangyayari. Parang yung parang yung sa SIM registration, wala namang mangyayari dyan The moment na maging ganun na yung pag-iisip mo, yung mentality mo, talagang talo na tayo. Talo na, yung mga tinatawag na truthers. Diba? Kasi nga, alam nyo, napanood ko isang documentary the other day about Taiwan. May ini-interview doon na prepper daw. Yung nag-i-interview British na Indian Tapos ini-interview niya yung trans na babae na may asawa na isa pang babae. So, yun, ini-interview niya na prepper, nag-aanda sila sa invasion ng China. Bago lang yun. 8 days Hey! Yung aso ko talaga. Yun, bago lang yun, Maganda yung yung nakuha ko sa Gray, stop that. Aso ko talaga pag nag-video ko, gusto kasama din siya. Parang bata. Stop that. Stop. Okay, so maganda yung nakuha ko dun sa documentary na yan. Gagawa ko na separate video yun. Ang sabi nung British na Indian na nagko-cover sa kanila, sabi, paano nyo lalabanan yung China? Napakalaki ng China. Yan, familiar yan sa Pilipinas, yung mga ganyang usapin. Diba? Mga Pilipino, hindi tayo mananalo sa China kahit anong gawin natin. Superpower yan. Million ng yan, conscripts, mga sundalo, PLA, high-tech ang gamit yan. Paano ka lalaban sa China? Yun ang mentality. Makita mo yung mentality ng British Indian na nagtatanong. Alam niyo yung tono niya, paano kayo mananalo? Parang awang-awa siya. Sabi nung taga Taiwan, pati meron doon taga Hong Kong na lumipat ng Taiwan para maipaglaban. Ang sabi nila, tandaan nyo guys Gray, stop. Ang sabi nila, ganito, hindi natin kailangan manalo. Kailangan lang natin wag magpatalo. So magkaiba pala yun, no? Kailangan lang natin wag tayo magpatalo. Ano yung ibig sabihin? Di ba? Ano ibig sabihin? Kailangan, in our way, na hanggang sa huli, lalaban tayo. Yun Kasi nga, the moment na in-accept mo yung fact na wala ka ng pag-asa, yun hopelessness, pag pumasok, talo ka na talaga. Kaya nga, doon talaga parang kinalabutan ako. Kasi parang ganun siguro yung yung mentality ng mga bayani natin ng unang panahon, no? Kahit against all odds, against yung difference in firepower, mahilig ako mag-research ng history. Isa yan sa mga paborito kong subject.
no? Against all odds, against an insurmountable force, lumalaban ng Pinoy, no? Yan sila Andres Bonifacio, although sabihin nyo, corny mo naman. Ayan, yan, nakokorny yan yung mga kabataan ngayon sa history. Pero, di ba guys, pag hindi tayo natuturo from our history, history tends to repeat itself. Mauulit at mauulit pag hindi tayo natuto. And, yung pagmamahal natin sa bayan natin, naka-engrave nga yan sa sa national anthem natin, di ba? Di ka pa sisiil. If you think about it, di ka pa sisiil. Ano ibig sabihin sa iyo? Anong dating sa iyo noon as a Filipino? No? Ako, Amerikano na ako. On paper, pero Pilipino pa rin ako by heart. Kaya kita nyo, yan, in my own way, gusto ko pa rin matulungan ng Pilipinas kahit safe na safe ako dito. Di ba? So, yung pagka-Pilipino natin, tanongin nyo, anong meaning sa iyo ng pagka-Pilipino nyo? No? Yun. So, parang pagka tinanong kayo, anong meaning sa iyo hindi ka pa sisiil? Yun ang yung mga i-discuss doon sa mga tao nagsasabi na, ay, hindi tayo, no match tayo sa China. Walang mangyayari dyan. Mag-aral na lang kayong mag-Mandarin. Ganun. Nakaka-down, di ba? Kasi, hindi na nga sila nakaka-uplift ng spirits. Hindi na nga nakakatulong. Pero, talagang dinadown nila yung mga kapwa Pilipino. So, yan. Yan ang hamon ko sa inyo. Ask yourself, no? Pag yung sa lupang hinirang na di ka pa sisiil. Maganda yung concept na yon, no? Yung ini-interview mga taga-Taiwan, no? Sabi, paano nyo lalabanan yan? Ganyan, napakalaking bansa. Ano lang kayo? Ang liit-liit nyo. Yeah, we don't have to win. We just don't have to lose. No? Magkaiba pala yun. No? Magkaiba. Tapos, meron silang analysis na although may 1 million na PLA army, yan, People Liberation Army ang China, hindi daw nila padadala yung 1 million sa Taiwan. Hindi pwede. So, ang papadala lang nila yung mga 300,000 to 400,000. Imagine niyo na, yun ang analysis nila, no? Military analyst nila. Which is true naman. Bakit? Hindi pwedeng lahat ng, don't put your eggs in one basket. So, hindi pwedeng lahat ng pwersa nila, ibagsak nila sa Taiwan. Kasi, magiging vulnerable sila. Pwede na silang, atakihin sa mainland, no? So, okay. So, tama yung analysis nila, no? Yung China daw, pwede magpadala 300,000 to 400,000. Kung daw tatayo, lalaban lahat ng nasa Taiwan, kaya nila mag-produce kahit 1 million na mga reserves. Kahit nyo, oo nga no. Oo nga no. So, pinagbabasihan din nila yun sa Ukraine, no? Although napakalaki ng kalaban na Russia, yung Ukraine, di ba? Yung mga civilians, bilang nag-train. Sabi ko sa inyo, meron akong na-attendan dito na tactical rifle class. Yung trainer namin, si Brian Wang, Asian siya eh. Wang, W-A-N-G, apelido niya. Nakabase sa California. Monarch Defense, ang pangalan ng business niya. Nagdano siya ng mga tactical training. Bumiyahe yun ng Ukraine. Para magturo ng mga civilians. First time humawak ng baril. Imagine niyo. So, yung mga tao na ayaw sa baril, pag nandyan na yung kalaban, when the enemy is at the gates, nagkukumahog magganap ng baril, nagkukumahog mag-training. Pero during peacetime, ayaw sa baril, masama yan. Masama yan. Tingnan nyo, yung gun ownership, it's not for everybody, pero it's a must pag meron nakaabang na threat dyan sa pintuan. It's a must. Lalo-lalo ng Pilipinas, no? Maya tayo binubuli ng China. Dapat nga luwagan ng dyan gun ownership ang problema, yung mga binoboto natin politiko, may connection sa China. Kita niyo yung ginawa ni Duterte? Binan niya yung 556 sa Pilipinas because of Marawi siege. Ilang taon nang tapos yung Marawi. Bakit hindi nila binabalik yung 556? That is the biggest question. And wala ni isang gustong umalma. So, anong nangyari dyan?
Si Duterte, sabihin ko na sa inyo, bata ng China yan. Tapos, although may maganda siyang ginawa, may mga pangit siyang ginawa, pero pagka usapin sa China, tupi siya. 'Di ba? So, yun, dinisarmahan ni Duterte ang Pilipinas and walang kumontra. Tapos, binoto si BBM, extension lang ni Duterte yan. Kaya hindi nila binabalik yung 556 sa Pilipinas. Dinisarmahan kayo, guys. No? Wala kayong panlaban na rifle. May nakita ko nag-post sa Pinoy Prepper eh. Ready na daw siya for World War III. 1911, tas mga bala 1911. Well, hindi ka pwede pumunta sa gera ng pistol ang dala mo. Diyos ko po. It is against basic common sense. Pero ako, I'm a firm believer na some things are better than nothing. Pero in reality, pupunta ka sa gera, meron ka 1911, it's sad, nakakalungkot. Nakakalungkot pag yung mga kababayan ko ganyan. Parang anong mangyayari niyan, panahon ni Bonifacio, lumalaban sila sa Kastila na polo, naka-uniform, naka-boots, tapos may mga Remington rifle yata ginagamit noon. Tapos, yan, sila Bonifacio, mga kababayan ko, mga nakapaa, gulok, itak, ang dala. So, parang ganyan ang magiging laban natin. No? Unlike yung Taiwan, kahit napakalit na bansa, kita niyo yung ginagawa nilang training. Yung ginagawa nilang paghahanda. Because, the enemy is at the gates. Ganyan lang yan eh. Diba? Okay, so, yun nga guys, no? Alam niyo naman yung China, Sun Tzu, The Art of War. Hindi sila makikipaglaban ng harapan. Traiduran yan. Ika-conquer muna yung mga politiko, babayaran para hindi umalma. Disarmahan yung mga citizens dyan. At unti-unting bilhin yung mga lupa dyan, properties. Tapos magpadala ng mga military age males na pagka nabigyan ng signal, magpapalitan ng uniform. Di ba? Last time may nahuli yung PNP dyan na military age males, tapos meron pang mga may nahuli sila mga uniform na special forces nila. Tapos may mga 556 pa. No? So, hindi nyo pwede i-deny yun eh. Pero meron pa rin tayong mga Pilipino, mga Pinoy na in denial din. Yan. In relation to that. Si Teresita Angsi. Yan. Sabi, ay, hindi yan totoo. Ano lang yan? Propaganda lang yan. Nahuli na nga eh. No? May tower sila sa Camp Aguinaldo. Yeah. Pati yung di ba, binili nila yung Island Cove, yung dating Island Cove. No? Dati, meron, resort. Ngayon, sa mga pogo na yan, tapos, alam nyo, parang may sarili na silang government dito. Bakit? Yung mga Chinese na pinadala dito, nakakapag-drive and nakaka-own ng barel. Bawal nga sa civilian ng 556 eh. Tapos, kailangan may neuropsychiatric test pa sa Pilipinas. Yan, ba't may mga barel yung mga yan? Pero walang pansin nyo, walang nag-iimbestiga. Ibig sabihin, walang umaalma na politiko. Bakit ganito? Ganyan. Huhulihin lang, hinuhuli lang. So, posible meron dyan space para sa military nila. Ganyan na nga. Yan na nga. So, palaging kinukwento ni Attorney Lawrence, sabi sa ganyan ginawa nila World War II, yung mga Japanese na dumating as civilians, pero nung nag-declare na yung Japan, yan, nagsuot na ng uniform. So, ganyan na. So, we are living in dangerous times. So, how I wish na hindi, na maganda lang ang weather, na, magpapasko. Yun lang sana ang pinoproblema natin. Hindi. Ang dami. Meron nito. Merong threat of invasion. Tapos, kung ano-ano pa, yung mga chemicals, yung kung ano-ano pa. Talagang, sabi, kanina may nakita akong meme na once you go down the rabbit hole, no, hindi ka na babalik eh. Kasi, hindi ka na makakabalik. Nalaman mo na yung katotohanan eh. Diba? Kaya yan, siguro na share ko tong insight na to sa mga fellow patriots and truthers na tinatawag. Na pag nalaman mo talaga yung gaano kalaki ang kasamaan na nag-ooperate.
Kanina may napanood akong video na ano daw, the government is run by Satanist elitists. Dati siguro sasabihin ko na, uy, conspiracy theory, pero, mukhang mukhang tama. Mukhang tama. Security natin yan, in-infiltrated na, yeah. Ang tanong bakit? Kasi in-infiltrate muna nila yung mga politiko, binayaran muna. Tapos nagbaka sila, no, eto mananalo. Pag nanalo to, hingi ng pabor yan. So, gano'n naman eh. So, yun yan, no, guys. Pag nalaman yung katotohanan, lalo-lalo na pag may anak kayo, medyo malulungkot kayo sa katotohanan na nangyayari sa mundo natin ngayon. Kasi napakalalim ng kasamaan, no? Napakalalim. Yung kasamaan na gumagana sa society natin. At ginagawa nila dinadahan-dahan nila. Social media, mga platforms, yung mga napapanood ng anak natin. Kaya ako talaga binabantayan ko Binabantayan ko yung pinapanood ng anak ko Kasi yung brainwashing is real. Totoo yan. No? CIA nga, di ba? Project MK Ultra. Yan. Ano naman ako na to. Alam nyo ba yan? Nakikinig sila palagi pag yung mga keywords, no? Meron silang somewhere na underground base na nire-record pag nagsalita tayo. May mga keywords na hinahanap yung mga yan. Yan, si Alexa, alam ko, nakikinig yan. Itong cellphone natin, nakikinig yan. Yung laptop natin, nakikinig yan. Napansin nyo ba, guys, na pagka may pinag-uusapan kayo ng kaibigan nyo, bigla na lang may lalabas na advertisement sa Facebook mo. Uy, pinag-usapan lang natin to Kasi nakikinig sila. Nakikinig yung cellphone natin. May AI yung mga yan na naka-embed sa electronics natin. Kasi sabihin nyo conspiracy theorist ako, pero napansin nyo ba yon na pag nag-uusap kayo, parang, eto, example, nag-road trip kami, no? Misis ko, nag-uusap kami uy, maganda yung yung bagong labas ng Jeep, no? Jeep Wagoneer. A few hours later, may nag-pop na sa Facebook feed na, the Wagoneer. Tapos pag-uwi namin sa bahay, yung Fire Stick TV namin, may commercial ng Wagoneer. So, ganun yan. Nakikinig nila tayo. So, just imagine talaga kung gaano kasama yung nangyayari. Kasi pag mineponize nila yan, pag ginamit nila yung weapon against us, ordinary citizens, just imagine kung ano mangyayari. Kaya, may parating. Gagawin ko na lang separate video yun. Yung sabi may parating daw na na internet brownout. Kasi yung mga solar flares and everything. Hindi ko pa ma-gauge yan kung totoo. Kung totoo na internet lang talaga o yung yung pelikula ni Nicolas Cage, Knowing. Sabi niya, you going to the cave won't save you. The heat from the sun will go 1 mile from the surface down. So hindi natin alam, no? Hindi natin alam. Pero parang alam nyo kasi yung NASA, napakasinungaling kasi ng NASA no? Napakasinungaling na NASA, kaya ang hirap magtiwala. Baka sinasabi lang nila yung kakarampot, pero yung mas malaking event, ayaw nila sabihin. Pero, just imagine, kung nagkaroon nga na nawala yung internet, may good and bad yan. May good and bad. Hindi pwedeng puro masama lang mangyayari. Meron ding good na mangyayari dyan. Babalik tayo sa dati, no? Na alam nyo yan, pag lumalabas kayo, no? Kakain kayo sa labas, mga kasama mo sa table, lahat na naka-cellphone. Di ba nakakabwisit yun? Nawala yung human interaction. Isa yun sa mga napapansin ko no? Kakain ka sa labas, tas lahat naka-cellphone. Or magpa-party kayo sa bahay, lahat nakahawak sa cellphone. Nakakainis yung mga ganun Wala pa sa tuldok ang ginawang buti ni Pidots dahil yung mga resulta na binenta ang Pinas sa resources nito para sa... Yeah! Yan nga guys, no? Ang dami ko dating nakaaway na supporter ni Pidots. Pati mga kamag-anak ko, no? Hindi ko talaga magets yung, alam niyo yung sa mentality natin mga Pinoy, yung idolism. Pag may ina-idol talaga kahit mali, hindi ipagtatanggol talaga. Pero ito na nga, yung paano niyo ipagtatanggol yan? Dinisarmahan ng Pilipinas
tinanggalan ng 556 dahil daw sa Marawi. Dahil daw sa, ilang taon na tapos sa Marawi, pero ba't hindi binabalik yung ano? By law, allowed ang mga Pilipino na magkaroon, yung ownership ng 556 na rifle. Rifle to, yung caliber, doon sa hindi nakakalam sa baril, caliber siya, 5.56. Yung mga AR-15. So, by law, allowed yan Pero dahil kay Duterte, pinagwal niya dahil daw sa Marawi. Ilang taon nang tapos yung Marawi. Tsaka, maski nung time na yun anong kinalaman ng civilian? So, para bang palagi pag may nangyayaring masama, ang sinisisi civilian. Oy, pagka disarmahan yan. Bakit civilian ba ang ang gumawa ng kasamaan? Hindi naman di ba? Ang target na sa mga data system ay mga agencies ng buong government using China technocracy. Kung mag-isip ka mabuti at sa malalim pagtingin dito, simple pag-offer o benta marketing data. Hindi lang yung simple na marketing data. Yun nga, may kinukuha sila. Kaya nga, up to now, hindi ako nagti-TikTok Tatanong ako ng pamangkin, uy, napanood mo ba sa TikTok yung maganda yan. Or i-promote mo yung video mo sa TikTok. Hindi ako nagti-TikTok Kasi nga, di ba, binanyan dito. Although may nagti-TikTok pa din dito, it's your choice. Pag nakuha ka ng data ng China, they can use it against you. Ano yun? Ito kinikilabutan ako, di ba? Doon sa YouTube channel ko na Jose Rizal Adventures, in-interview ko yung kaibigan ko nagtatrabaho sa sa Chase Bank, Binalaan niya ako about AI. Yung AI, kaya nilang i-predict yung pattern mo na kung saan ka palagi nagpupunta. If may event, saan ka pwedeng, ibig sabihin kung may nangyari masama sa katatakbo. Ultimo yung GPS sa kotse natin, na may data yan na binabato somewhere. So, alam niya yung ruta mo. Alam niya yung mga, kaya pag ikaw tinrack ka na, madali ka mahanap. Sabi ko, paano maka-counter? Paano ko, lalabanan yung AI? Ang sabi niya sa akin, kailangan wala kang pattern. Kailangan maging unpredictable ka. Hindi mababasa ng AI yon. Kung sakali, palagi kang nag-grocery dito sa lugar na to, sa iba ka naman mag-grocery. Or dito ka palagi kumakain, sa iba ka naman kumain minsan. Or eto palagi yung parking spot mo, mag-park ka naman sa iba. Mga ganun. Okay? Kailangan haluan mo ng randomness yung mga pinaggagawa mo. Kasi natatrack tayo Ultimo yung phone natin, naka-on ang GPS mo, data yan. It's considered a data. Kaya nilang i-plot yan na for the past 30 days, saan nagpupunta to si Jason. Diba? Data yan. So, pag nag-declare na yung NWO, hanapin nyo yung mga kumakalaban sa atin or mga may potential na kumalaban sa atin. Kasama tayo sa listahan. Kasi, may data rin yung mga pinopost natin sa Facebook, sa social media. Ito yung mga anti-NWO, New World Government. Patay ka. Sama na yan. Si Jason. Yan. Alias PNY Prepper, alias Vladimir Rasputin, alias Jose Rizal Adventures. Yan, hanapin natin yan. Pero guys, ito, sinabi ko na sa inyo, the only way to beat AI is randomness. Kailangan may mga ginagawa tayong random. Okay, yung cloud foam system na minamarket ko ay isang malaking patibong. Ang daming tanga na Pinoy naisip nila husay, ang galing. Cloud, wala na akong bilib Kaya never ako nag-subscribe dyan kahit libre. Yung mga cloud storage. Never ako nag-subscribe dyan. Kahit libre, may trial version, libre. Yung information mo, dadali mo sa cloud. Diba? Sino may access nun? Diba? Huwag kayong masyadong sampalataya sa technology. Mga kababayan natin, pag binabasa ko yung mga comments sa Top Gear Philippines, so, lahat excited na sa EV. Sana magkaroon ng ganito, bibili ako niyan. Minsan, hindi ako nakakatis, bakit? Ba't ka bibili? Diba? Tapos, may mga post din dito sa FB na, dapat mag-EV. Bakit? Ba't ka magbibili ng EV? Yung kaibigan namin dito, nalaman yung kinikita namin last time. Sabi, baka sa grupo natin,
kayo pa ang unang mag-Tesla. Sabi ko, bakit? Ayoko ng Tesla, no? 'Di ba? Ang tanong bakit? May autonomous, may control yung mainframe nila, yung main computer nila sa kotse mo. Pwede nila i-shutdown kahit nasa malayo ka, no? Pwede nila i-track kung saan ka nagpupunta. Bakit ka mag-EV? Ay, kasi you're saving the planet. Paano nga you're saving the planet? Hindi ka nga gumagamit ng gas or ng diesel. Pero yung battery niyan, minimina sa Africa, China, yung lithium. Tapos, after 10 years or so, patay na yung battery mo. Mas mahal pa yung battery mo compared sa kotse para i-replace. So, how are you saving the planet? Hindi mo pwede i-recycle yung EV battery. Ibabaon lang yan. Hindi yan ma-decompose. Ibabaon lang, itatago lang para hindi makita ng mga tao. Para akala nila they're saving the planet. Pero, yun ang guys, no? Kung hindi nyo talaga alam. Maski ate ko sobrang yaman. Hindi siya makapaniwala. Sabi ko, parang magdebate sa kanya. Hindi mo alam. Sabi ko, gustong-gusto niya yung Tesla. Hindi mo alam, pinapatay mo yung planet pagka bumili ka ng mga EV. After 10 years, patay battery, palit battery, tatapon, ililibing lang yan. Hindi yan madedecompose. Diba? Tapos, basta ganun. Plus yung yung monitoring sa'yo. So, yung mga aso ko lumabas na naman. Ang ginagawa niya, nag-uhukay yung mga yan para tumakas. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to, no? Salamat sa pagsama sa akin bago kayo matulog. Okay? So, sabi ko, light na kwentuhan lang. Hopefully, may natakil ako na, may napulot kayo kahit papaano. Ang dami ko nalaman today from your live, sir. Patuloy nyo lang. Salamat sa malamat. Yan talaga ang purpose ko. Guys, sa makakapanood nito na hindi naniniwala, wala akong pakialam and wala na akong magagawa. Ginagawa ko to para sa mga kababayan ko na medyo, kulang yung nakukuhang impormasyon and sinusupplement ko lang. No? Yun. Kasi iba talaga, I believe na marami talaga sa mga kababayan ko naloko lang talaga or nabulag ng pangako na, safe and effective yan, magbaback to normal tayo. Yung mga ganong pangako, isa yun sa mga biggest slide of 2021 and 2022 Diba? Magbaback to normal tayo, diba? Safe and effective to. Yan, mga biggest lies yan Kasi nungalingan yan. Lalo-lalo na yung mga non-medical people. Kasi nga naman, sinabi ng WHO, yun ang palagi sinasabi sa akin Magaling ka pa sa WHO, magaling ka pa sa DOH. I don't have to be a specialist, medical specialist, or infectious disease expert. Kailangan ko lang ng common sense. And mata at tenga, makita yung mga nagtutumbahan, may mga ganito. Ako, never nagpaganito. Never nagmas. Nagmamas lang ako pagka required. Kasi dito, nire-recognize nila yung private ownership Pag private business, 'di ba? May karapatan yung business sa mag-require. 'Di ba? Kasi business nila 'yan Nire-recognize dito yung private ownership. So, ikaw as patrons, may karapatan ka sumunod o may karapatan ka lumipat sa kabilang business. Ganun lang 'yan 'Di ba? So, dun lang ako nagmamas. Pero bakit buhay pa rin ako? Hindi ako nagkakasakit. Katok, yung challenge ko sa inyo. Pati anak ko, 11 years old na siya. Nagsimula yung scamdemic nung 9 years old siya. Okay? Pinrotektahan ko siya. Never kami natusok sa ilong. Mula nung nalaman ko na meron pala yan cancerous agents. So, paki-explain. So, yun nga, guys. Hopefully, may natutunan kayo sa shinare ko. Ipagkwentuhan lang naman ako, Doon sa ayaw talaga maniwala, di ba? Palagi ko sinasabi, to a non-believer, no proof will suffice. Kahit isampal ko sa mukha mo yung katotohanan, hindi ka maniniwala. But to a believer, no proof is necessary. Diba? So, with that, salamat sa pag-join sa akin. Yan, familiar din naman mga medical specialist. Doc by fee. Alam niyo yung mga ibang doktor dyan, hindi naman nag-practice Sa opisina lang yung mga yan
Yan ang katotohanan. Anyway, thank you guys. Bye.